Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa ating pong banal na pagdiriwang, ating ginugunita ang pagsilang sa langit ni Santa Agnes, isang martir na dalaga. Sama natin sa ating banal na bisag ito ang ating mga intensyon at panalangin. Hindi ang mga taong napangakuan nating ipagdasal, ang mga nangangailangan ng panalangin, lalo tigit ang mga may karamdaman, ang mga dumaranas ng matinding suliranin sa buhay, humaharap sa matinding pagsubok sa pananampalataya. At upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, sandali muna nating pagsisihan ang lahat ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Buong kababaang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinili mong ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang mapagmalaking malalakas. Ngayong aming ipinagdiriwang ang pagsilang sa kalangitan ng iyong martir na si Santa Agnes. Kami naway pagbigyan mong makasunod sa pagiging matatag sa pananampalataya ayon sa ipinamalas niya sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Nung araw na iyon, pumili si Saul ng 3,000 Israelita at isinama sa paghahanap kay David sa bundok ng mailap na kambing. Nang matapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, nanabi siya sa may bunganga ng kuweba sa tapat ng kapulungan. Samantala, sina David ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, "Ito na marahil ang katuparan ng salita ng Panginoon. Ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo." Palihim na lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Nang magawa niya ito, siya'y inusig ng kanyang budhi, pagkat para na niyang nilapastangan ang hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, "Huwag nawang itulot ng Panginoon na lapastanganin ko ang hari na kanyang hinirang." At napakiusapan niya ang kanyang mga kasama na huwag galawin si Saul. Ito namay nagtindig na at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at humiyaw, "Mahal kong hari." Nang lumingon si Saul, buong galang na yumukod si David, sinabi niya,
Bakit po kayo naniwala sa nagsabi sa inyo na ibig ko kayong patayin? Pinatunayan ko ngayon na hindi totoo yon. Nang kayo'y manabi sa may bunganga ng kuweba, ibig ko kayong patayin ng aking mga kasama. Ngunit hindi ako pumayag. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari, pagkat siya'y hinirang ng Panginoon. Narito, Ama ko, ang kapiraso ng nailayan ng iyong balabal. Kung ito'y napiraso ko sa inyong kasuotan, magagawa ko ka ring patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawa ng masama kahit pinagpipilitan ninyo akong patayin. Ang Panginoon ang humatol sa atin. Siya na ang bahala sa inyo. Ngunit hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay, gaya ng ating kasabihan. Masamang tao lamang ang gumagawa ng masama. Ngunit ako ay di maaaring magbuhat ng kamay sa inyo. Sino ako upang paghanapin ng hari? Ako'y tulad lamang ng isang patay na aso o kasinliit ng pulgas. Ang Panginoon ang humatol sa ating dalawa. Siya ang higit na makaaalam tungkol sa usapang ito, at siya ang magliligtas sa akin laban sa inyo. Pagkatapos magsalita ni David, sinabi ni Saul, "David, anak ko, ikaw nga ba iyan?" At siya'y nanangis. Sinabi pa ni Saul, "Higit kang mabuti kaysa sa akin. Sinusuklian mo ng mabuti ang masamang ginagawa ko sa iyo. Ito'y pinatunayan mo ngayon. Hindi mo ako pinaslang, bagamat maluwag mong magagawa. Bihira sa tao ang makagagawa ng ginawa mo, ang pawalan pa ng kaaway na sa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Pagpalain ka nawa ng Panginoon sa kabutihan mong ito sa akin. Ngayon, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel at natitiyak kong mapapanatag ang bansang ito sa ilalim ng iyong pamamahala." Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Mahabag ka, o aking Diyos. Ikaw sana ay mahabag. Sa iyo lumalapit upang ako ay maligtas. Pagkat aking nasumpungan sa lilim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Iyaong aking tinatawag, ang Diyos sa kalangitan, ang Diyos na nagdulot ng lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan, diringgin ang aking hibik. Ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagahis. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, ihahayag ito ng Diyos sa akin, di ikakait. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Ihayag mo sa itaas, O Diyos, ang kabantugat, di naman dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Ang lahat po ay magsitayo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan, kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasama-sama niya. Suguing, mangaral, at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinagurian niyang Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Boanerges, na ang ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Sa ating pong mga sumusubaybay sa live streaming, sa inyo pong lahat, isang mapagpalang umaga sa inyo. Isang mapagpalang umaga po. May kasabihan daw na ang pagsasama ng matapat ay pagsasama ng maluwat. Nagiging maganda ang ugnayan sa isa't isa kapag palaging merong katapatan sa isa't isa. Ang katapatan ay sinusuklian ng pagmamahal. Masarap mahalin kapag ang isang tao ay tapat. Nakakayamot mahalin kapag ang isang tao ay hindi tapat. Ito po yung ipinapakitang buhay sa atin ng santa na ipinagdiriwang natin ngayon, si Santa Agnes. Siya'y martir, pero hindi lang po siya basta isang martir. Siya'y martir na dalaga. At the age of 12, inialay niya ang kanyang buhay para kay Kristo. Pinili niya ang maging birhen alang-alang sa kanyang pagmamahal kay Kristo. Nung panahon ni Santa Agnes, naroon yung pag-uusig sa mga Kristiyano. Nandun yung mga iba't ibang social violations o violence na nagaganap sa Roma. At tumating sa punto na maraming mga opisyal, dahil itong si Santa Agnes ay isang napakagandang bata. Kaaliw-aliw ang kanyang kagandahan. At maraming nagkakagusto sa kanyang mga opisyales at gusto siyang mapangasawa. Subalit, siya'y nangako sa kanyang sarili na ang sabi niya, Jesus is only my spouse. Ang Panginoon lamang ang aking asawa. Inialay niya ang kanyang buhay, ang kanyang pagkabirhen, alang-alang sa kaharian ng Diyos. At doon siya'y naging tapat sa kanyang pangako. Iningatan niya yon. Bagamat ang kapalit nito ay ang kanyang kamatayan, subalit hindi alintana sa kanyang murang edad na ialay ang kanyang buhay para kay Kristo, para sa kaharian ng Diyos. Ang katapatan ni San Agnes ang nagbigay sa kanya para siya ay mahalin ni Jesus.
Nung siya po ay sinusunog ayon sa talambuhay ni Santa Agnes, iningatan siya ng Panginoon. Walang sugat na dumampi sa kaniyang mga balat. Bagamat nasusunog, inilagay siya sa isang lugar na nasusunog, pero hindi siya nadampian ng apoy ang kanyang balat. Inalagaan siya ng Panginoon, iningatan siya ng Panginoon, minahal siya ng Panginoon, sapagkat minahal din niya ang Panginoon. Siya'y naging tapat sa kanyang pangako na ialay ang kanyang buhay para kay Kristo, para sa ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, sa Ebanghelyo, tampok ang pagkatawag sa 12 apostol ng ating Panginoon. At isa lang po ang binabanggit sa buhay ng mga alagad na ito. Bagamat ang mga alagad na ito ay sinugo ng ating Panginoon para mangaral ng Ebanghelyo, para magpagaling ng mga may sakit, magpalayas ng mga demonyo, merong binanggit ang ating Panginoon na nagsasabi sa mga alagad, kasama-sama niya ang mga alagad na ito. Yung pong salitang kasama-sama niya ang mga alagad na ito, ito'y nangangahulugan at nagpapakita na hindi iniwan ni Jesus ang kanyang mga alagad. At ang mga alagad na ito ay nandun yung pamamalagi, kasama-sama, yung pananatili ng mga alagad sa tabi ng ating Panginoon. Yun po yung katangian ng isang alagad. Hindi lumalayo sa ating Panginoon sapagkat sila'y ginawang kasama-sama ni Jesus. Hindi nawala sa paningin ng ating Panginoon ang mga alagad. Kung kaya nga't naroon yung sinasabi nating katapatan. Nanatili ang alagad, ang mga alagad sa tabi ng ating Panginoon. Kaya lang sa mga pagkakataon, may pangyayari sa buhay ng mga alagad na hindi may iwasan na sila ay maalis. Bagamat ang sabi ng Panginoon, manatili kayo sa akin. Pero may mga pagkakataon sa buhay ng mga alagad na umaalis sila. Iniiwan nila si Jesus. Nawawala ang kanilang katapatan sa ating Panginoong Jesus. Ito po mga kinamahal kong mga kapatid ng isang hamon sa atin. Sa pagdiriwang po natin ng pagsilang ni Santa Agnes sa langit, siya'y isang martir na dalaga. Ang hamon sa atin ay kung paano tayo magsisikap na maging tapat sa Diyos. Ang katapatan natin sa Diyos, sinusuklian niya ng pagmamahal. Ang pagmamahal na galing sa Diyos ay magbibigay sa atin ng kasiguraduhan na hindi niya tayo pababayaan. Magbibigay sa atin ng kasiguraduhan na tayo kanyang aalagaan at hindi niya tayo ilalagay sa kapahamakan. Yung katapatan natin sa Kanya ang magiging daan para tayo ay hindi iwan ng ating Panginoon. Katulad ni Santa Agnes, hindi niya iniwan si Jesus. Nanatili siya sa kanyang pangako na si Jesus lamang ang mahalaga sa kanyang buhay. Si Jesus lamang ang natatanging para sa kanyang buhay. Nawa palagi ding piliin natin si Jesus. Nawa palagi ding piliin natin ang Diyos. Mapagsubikapan natin bilang mga Kristiyano sa harap ng mga pagsubok, sa harap ng mga krisis sa buhay, sa harap ng mga problemang dumarating sa ating buhay. Huwag nating iwan si Jesus. Huwag nating hayaang mapalayo tayo kay Jesus.
Sapagkat kapag pinili natin si Jesus, alam natin ang mangyayari sa atin. Hindi tayo pababayaan ni Jesus. Hindi tayo kakalimutan ng Diyos. Ganun lang ang ating buhay. Ang katapatan natin sa Diyos ay pagsasama natin ng maluwat sa Kanya. Nawa, huwag tayong mapagod, huwag tayong sumuko sa ating paglapit at pagkapit sa Diyos. Ito ay palaging may biyayang katapat. Amen. Magsitayo po ang lahat. Bilang banal na bayan na tinawag ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan upang ipalaganap ang mabuting balita ng Kanyang paghahari, iluog natin ang ating mga pangailangan sa Ama na nag-aaruga sa atin. Sa bawat kahilingan ang ating tugon, Diyos na tumawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Diyos na tumawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang mga tinawag sa simbahan na namumuno sa bayan ng Diyos, naway magkaroon ng tapang na ipaliganap ang Ebanghelyo ni Hesukristo saan mang sulok ng mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tumawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang mga naghahanap sa Diyos, naway matagpuan nila ang kaliwanagan at buong kaloobang tumugon sa panyaya ng Diyos na makasama siya. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tumawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang mga kabataan, naway marinig at makilala nila ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay na paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tumawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang mga may sakit, naway tumanggap ng kasiyahan at lakas mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tumawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang ating mga mahal na yumao, naway makapahinga na sa kapayapaan ni Kristo sa kanyang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tumawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Sa katahimikan ng ating puso, ibulong natin sa Diyos ang ating mga kahilingan. Diyos, Ama sa langit, tinawag mo kami mula sa mga ordinaryong pagkakataon sa aming buhay. Hayaan mo na bigyan kami ng iyong spirito ng lakas na bigkasin. Panginoon, narito ako upang sundin ang kalooban mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Mata mo lamang pag-ibig ko liha.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihanda. Ngayong si Santa Agnes ay ginugunita. Kasihan mo ang mga ito katulad ng iyong paglugod. Sa nagpakasakit na martir na dalaga, sa paninindigang lubos, sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin, taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kadakilaan, kagaalakan na si Santa Agnes ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kaniyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Melray na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso si San Jose, kaysa ng mga apostol, kaysa ni Santa Agnes at ng lahat ng mga banal at mga martir na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang dawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan na tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Kamaririhan, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyo ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Kristo ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahang makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa hanay ng mga banal si Santa Agnes sa iyong pinutungan ng hiyas ng kadalisayan at tagumpay sa katatagan. Pagkalooban mo kaming tumanggap sa banal na pakikinabang na makapanaig ng buong tapang sa lahat ng kasamaan at maging dapat magkamit ng kaluwalhatian sa piling mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.